Maraming mga banda na ang nagtagumpay, sumikat at nagawang maiukit ang mga pangalan sa mundo ng musika, naging mga idolo at malaking impluwensya ng mga sumunod na henerasyon ng mga bagong banda. Pero syempre, hindi natin pwedeng itanggi na mayroon talagang mga banda o grupo na mas nagningning sa lahat, nangibabaw at nakakuha ng mas matinding tagumpay at pagkilala. Isa na nga dyan mga idol ang ABBA, na talaga namang hanggang sa ngayon sa kasalukuyan nating panahon na hindi na maintindihan ang usong musika ay hindi pa rin natin maiwasang hindi sumabay kapag naririnig ang kanilang mga kanta. Sino ba namang makakalimot sa mga kantang Dancing Queen, Chiquitita, Mamma Mia, at napakarami pang iba. Kaya kapag naririnig mo ang pangalang ABBA, siguradong maraming magandang mga awitin na ang papasok sa iyong alaala. Siguradong sa dami ng kanilang mga timeless na mga kanta, mauunawaan mo na agad kung gaano silang kalaking banda. Alam mo ba, bumenta nga sila ng mahigit sa 400 milyong record sa buong mundo, na kung ikukumpara natin sa isa pang legendary band at paborito nating Bee Gees na bumenta lang ng 220 million records, masasabi natin kung gaano katindi ang tagumpay na nakamit ng ABBA sa kanilang karera. Partida pa yan mga idol na hindi sila naging ganong kalaking banda sa US. Tinalakay ko na ang kanilang istorya dito sa Aklat PH, kaya alam kong marami sa inyo ang nakakaalam na ng napakakulay nilang karera. Pero sa video nating ito ay talakayin natin ang kwento ng buhay ng isa nilang bokalista na si Anni Fridlingstad, na mas nakilala sa pangalang Frida. Nakabaligtaran nga ng ningning ng bituin ng kanyang banda, marami naman ang hindi nakakaalam sa napakadilim na parte ng kanyang istorya. Mga pangyayaring tila ba multo ng kanyang nakaraan na siguradong paulit-ulit na kumakatok sa kanyang isipan. Isang sanggol pa lang kasi mga idol ay kinailangan na siyang itakas sa ibang bansa dahil isinusuka ang tulad niya sa kanyang lupang sinilangan. Nawalan siya ng ina sa murang edad pa lang na 2 taong gulang at napilitang harapin ang mahirap na buhay sa hindi niya naman sariling bayan. Kahit nga noong mga panahon mga idol na nakamtan niya na ang tagumpay at marangyang pamumuhay, hindi pa rin natapos ang masasakit na pagsubok sa kanyang buhay. Ilan lang yan sa pagkukwentuhan natin ngayon mga idol. Kaya halika at ating silipin ang kwento ng buhay ni Frida. Kwento ng buhay na punong-puno ng masasakit na pinagdaanan, malungkot na alaala, may hirap na pagsubok, pero sagana din naman sa kwento ng tagumpay, pagiging matatag at mga aral na pwede nating magamit sa sarili nating mga buhay. Paano nga ba ang isang sanggol na sinipa sa kanyang bayan at gumapang sa kahirapan naging isang malaking personalidad sa kasaysayan ng musika, at hindi ka panipaniwala na naging isang tunay pang prinsesa? Talakayin nating lahat yan, pero bago ang lahat inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at ilike na din ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to Aklat PH. Simulan natin ang kwento noong 1940 na sa kasagsagan ng pangalawang digmaang pangdaigdig ay sinakop ng Germany ang Norway, na tumagal nga mga idol hanggang 1945. Sa mga panahong yon ay maraming sundalo ng Germany ang nagkaroon ng karelasyon at naging anak sa mga babaeng taga Norway. At oo mga idol, isa nga sa mga naging bunga ng wartime love affairs na mga yon ay si Frida. Noong 1943 nagsimula ang relasyon ng kanyang mga magulang. Kahit may asawa na noon ang sarhentong si Alfred Hasi, hindi nito naiwasang hindi umibig sa dalagang si Senny Lyngstad. Sobrang tindi ng taggutom noong mga panahon na yon na kasagsagan ng gera. Kaya nung magregalo si Alfred ng isang sakong patatas sa sobrang lugmok sa kahirapang pamilya ni Senny, nakuha nga nito ang pakay niya sa dalaga. Nagkaroon ang mga ito ng relasyon na natapos lang nung mapalayas ang buong hukbong sandatahan ng Germany sa Norway, na nangyari noong May 8, 1945. Naiwan ni Alfred ang nagdadalang tao na nung si Senny, na nanganak naman noong November 15, 1945. Petsang naging kapanganakan ni Anni Fridlingstad. Naging masaya man ang noon ay 19 na taong gulang pa lang na bagong inang si Senny, ay nasundan naman yun ang hindi niya maiiwasang matinding pagkasuklam sa kanya ng kanyang mga kababayan. Naging bunga man si Frida ng tunay na pagmamahalan, hindi naman maitatangging isa ang kanyang ama sa nagpahirap sa kanilang bayan. Kaya tulad nga ng ibang mga babae na nagkaanak sa mga sundalong German na sumakop sa kanilang bansa, nakaranas nga rin si Senny na mapagbalingan ng galit ng kanyang mga kababayan. Naranasan niyang tawaging isang parausan o
prostitute ng mga German at sinasaktan pa ito minsan kapag lumalabas sa lansangan. Kaya dahil na rin sa takot sa pwedeng mangyari sa kanyang buong pamilya, napilitan niyang tumakas ni Senny papuntang Sweden, nakasama ang kanyang inang si Arntine at anak na si Frida. At dun nga ay sinubukan nilang magsimula ng bagong buhay. Nagtrabaho noon si Senny bilang waitress habang inaalagaan naman ng kanyang ina ang sanggol na si Frida. At hindi nga nagtagal sa maliit na panahon ay naging normal naman ang kanilang pamumuhay hanggang kasamaang palad ay biglang pumanaw si Senny. Kaya naiwan nga nito sa kanyang ina ang 2 taong gulang pa lang noong si Frida. Kaya habang lumalaki at nagkakaisip ito mga idol ay unti-unti nga nitong nararamdaman ang napakalaking kakulangan ng kanyang buhay. Nakaranas ito ng matinding kahirapan at lumaki pa sa isang kasinungalingan. Pinaniwala kasi ito ng kanyang lola na namatay na rin ang kanyang sundalong ama. Lumubog umano ang barkong sinasakyan nito ng pabalik sa Germany. Noong taon ng 1949 ay lumipat si Frida at ang kanyang lola sa Torshälla, Sweden dahil may ilan silang kamag-anak sa lugar na yon tulad na lang ng kanyang tiyahing si Olive. Inilarawan ni Olive na sobrang lungkot umano ni Frida noong kabataan nito. Isa umano itong bata na sabik lagi sa atensyon at pagmamahal na sa pagkakataon na yon ay lola niya lang ang nakapagbibigay nito sa kanya. Ginapang nito si Frida sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang mananahi at dahil nga malimit niya ding kantahan ang apo, dito na rin nakuha ni Frida sa kanyang lola ang pagkahilig sa musika. Isang pamana na habang buhay na papakinabangan ni Frida dahil kabutihang palad mga idol ay pinagpala si Frida ng napakagandang boses na dahil nga madalas siyang pakantahin sa kanilang lugar maging sa kanilang school ay unti-unti na ding naging matunog ang kanyang pangalan. Sa edad lang na 13 taong gulang ay pinagkakakitaan na ni Frida ang pagkanta bilang singer ng Evald X Orchestra kung saan nga ay nahasa ng gusto ang kanyang talento na sana'y ito mag-perform sa harap ng napakaraming mga tao. Noong naging malinaw na ng pagiging singer ang karerang gustong tahakin ay nag-umpisa na din si Frida pumasok sa mga voice lesson para mas pagyamanin pa ang kanyang talento. Kalaunan ay napunta na nga siya sa iba't ibang mga grupo hanggang magbuo ng sariling banda na tinawag na Annie Fred 4 at doon na nga niya nakilala si Ragnar Fredriksson, ang una niyang asawa. Ikinasal ang mga ito noong April 3, 1964. Unang nakilala si Frida sa buong Sweden noong manalo ito sa New Faces, isang national talent competition na binuo ng AMI Records. Saktong-sakto pa noon mga idol sa araw ng pagkanta niya ng kanyang winning performance ay yung araw din ng pagpapatupad sa buong Sweden ng paglalagay ng manibela ng mga sasakyan sa kanang bahagi. Hirap ang mag-adjust sa pagdadrive kaya karamihang tao noon ay nanatili lang sa bahay at nanonood lang ng TV. Nagdulot ito ng sobrang taas ng rating ng programa kung saan nga kumanta si Frida. Kaya naman sa sobrang dami ng nakapanood ay inulan nga ito ng napakaraming offer sa mga recording companies at sa sobrang takot nga ng AMI na mapunta sa ibang recording company ang kanilang bagong singer ay minadali nga ng mga ito ang pag-aayos ng kontrata ni Frida. Kaya masasabi natin kahit papaano ay unti-unti nang nababago ang buhay nito. Kasama ang palad lang ay napalitan nga agad ng lungkot ang kanyang pagsasaya dahil naging kapalit nun ay ang paghihiwalay nilang mag-asawa noong 1968 at dahil nga sa nangyari ay lumipat na si Frida sa Stockholm, ang capital city ng Sweden at dun nga ay nag full time na siya sa pagiging singer. Noong 1969 ay sumali ito sa Melody Festivalen na isang paligsahan na ang mananalo ay ilalaban sa Eurovision Song Contest, isang patimpalak sa pagkanta na dadaluhan ng magagaling na singer sa iba't ibang parte ng Europa. Hindi naman pinalad na manalo si Frida at natapos lang ito sa pang-4 na pwesto. Kung may nangyari mang maganda sa patimpalak na yon, yun ay dahil nga dito niya nakilala si Benny Andersson na siya nga niyang nakaramay sa backstage. Agad na nagkapalagayan ng loob ang dalawa at kasabay nga ng tamis ng kanilang relasyon ay ang pagbuo din nila na magkasama ng debut at self-titled album ni Frida na na-release noong March 1971. Si Benny mismo mga idol ang nag-produce ng album at sa mga panahon na binubuo nila ang naturang album ay madalas na rin nilang makasama sa mga projects ang mag-asawang sina Björn Ulvaeus at Agneta Faltskog. Sa una mga idol ay hiwalay pa si Frida madalas sa 3 dahil isa nga itong sikat na solo artist kaya ang unang nabuong banda ay tinawag na Björn and Benny kung saan nga ay regular na rin nakakasama si Agneta. Nakukulangan naman si Frida noon sa success na nakukuha ng kanyang album kaya madalas na rin ito nagbibigay ng panahon na makasali sa 3 lalo na at nag-click nga ang kombinasyon ng kanilang boses ni Agneta. Naging kapansin-pansin ang ganda ng harmony ng kanilang mga boses at hindi rin maitatanggi ang magandang chemistry sa pagitan ng 4.
sikat kaya hindi na rin naman nagtagal at kinuha nila ang initials na kanilang mga pangalan at nabuo nga ang salitang ABBA, ang pangalang uukit sa isip at puso ng napakaraming tao na makakarinig at yayakap ng kanilang musika. Hindi sila naging ganong kalaking banda sa US pero ang ABBA ang nagpapatunay na hindi basihan ang pagiging superstar sa Amerika para makapagtatak ng pangalan sa mundo ng musika. Mas nakakahanga, di ba mga idol? Dahil kahit hindi nila hawak ang pinakamalaking market sa industriya ng musika na US, nagawa pa rin nilang maging isa sa mga greatest of all time. Sa benta nilang mahigit na 400 milyong records, siguradong isa sila sa mga nasa tuktok ng mga best-selling recording artist of all time. Ika nga mga idol, iba talaga pag buong mundo na ang nagmahal sa musika ng isang banda. Malimit nang itawag sa ABBA mga hitmakers. Sa dami ba namang magandang kanta ng mga ito mga idol? Samahan mo pa ng napakagandang harmony ng boses at kakaibang karisma ni na Frida at Agnita. Samantala sa kasagsagan ng kasikatan ng grupo ay isang tagahanga na nakapanood ng interview ng ABBA noong 1977 ang hindi inaasahang nagpakilala sa banda. Kaya pala sobrang interesado ito noong malaman ang kwento ng buhay ni Frida nagkataong pinsan pala ito ng kanyang ama. Ang kanyang ama na inakala niyang matagal nang patay ay patuloy pa rin palang namumuhay sa Germany. At syempre ay dumating pa nga ang araw mga idol na nagkita pa ang dalawa. May dalang mga bulaklak ang kanyang ama at lumang mga larawan kung saan nga naging mas malinaw pa ang lahat na ang lalaki nga sa kanyang harapan ay ang kanyang tunay na ama. Pero naging masaya man na araw ito kay Frida ay hindi naman niya hinangad na makasama pa ang kanyang ama. After all mga idol nasanay na itong walang mga magulang sa tabi at namuhay na itong mag-isa mula pagkabata. Ayon pa nga sa interview ni Frida hindi naman ganong kalalim ang emosyon na kanyang naramdaman noong mga panahon na yon dahil na rin umano siguro sa kanyang edad. Kung nagkataon umano na nakilala niya ito noong bata pa siya baka nagkaroon pa siya ng kagustuhan noon na makasama ito. Nasundan na yun mga idol ng pagpapakasal ni na Frida at Benny noong October 6, 1978. Kasagsagan pa noon ng kasikatan ng ABBA. Ang problema lang ang napakagandang relasyong nabuo nila ng ilang taon at kasikatang tinatamasa ng ABBA noong mga panahon na yon ay magkasabay na nawasak at nasayang pagkalipas ng 2 taon. Nagkaroon kasi ng relasyon si Benny sa Swedish TV personality na si Mona Norclit na naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Frida noong 1980. At tulad ng hiwalayan ding nangyari sa pagitan ni na Agnita at Bjorn, unang sinabi din ni na Benny at Frida na happy divorce umano ang nangyari sa pagitan nila. Sa kahuli-hulihan niyang pagkakataon mga idol ay nakapagpasikat pa sila ng isang kanta, ang The Winner Takes It All. Pero ganun pa man, ang totoo mga idol parang binagsaka ng langit at lupa si Frida sa paghihiwalay nilang mag-asawa dahil hindi maaalis ang katotohanan na iniwan siya ni Benny para sa ibang babae. Hindi rin umano naging ganun kaganda ang hiwalayang nangyari kay Agnita at Bjorn. Kaya sa mga pangyayari na yon unti-unti nang nawala ang chemistry sa pagitan ng apat na nauwi nga sa tuluyang pagkabuwag ng ABBA noong 1982. Agad na umalis ng Sweden si Frida noong taon na yon at nagtungo sa London. Pagkalipas ng 4 na taon noong 1986 ay nagpasya naman itong manirahan sa Switzerland na kasama ang bagong kasintahan noon na si Prince Heinrich Rutz-Royce. Oo mga idol, Prince, isang tunay na prinsipe ng isang Germany royal houses. Kaya masasabi natin naging literal na naging isang tunay na prinsesa si Frida noong nagpakasal ang mga ito noong taon ng 1992. Tinatawag siya noon bilang Her Serene Highness Princess Anne-Frid of Reuss. At dahil nga dyan mga idol ay naging kaibigan na din ni Frida ang iba pang mga royal blood tulad na lang ni Queen Sylvia ng Sweden. Pero ganun pa man hindi rin naman nagtagal bago muling nakaranas ng masakit na pagsubok si Frida. Pumanaw kasi sa aksidente ang isa nitong anak noong 1998 at makalipas nga lang ang isang taon noong 1999 ay pumanaw naman ang kanyang asawang si Prince Heinrich na naging dahilan mga idol kung bakit nawala si Frida sa mata ng publiko ng ilang taon. Bumalik lang muli ito sa pagbabahagi ng musika noong taon ng 2002 na magpapatunay na kahit nasa kanya na ang halos lahat nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya sa musika. Muling nagsama-sama ang ABBA noong taon ng 2005 pero para lang sumuporta sa premiere ng musical na Mamma Mia. Ganon din noong July 4, 2008 na muling nagsama-sama ang apat para naman sumuporta sa Swedish premiere ng pelikulang Mamma Mia. Pero nilinaw ng apat na hindi naman ibabalik ang ABBA. Samantala noong January 20, 2016, 34 na taon mula huling nakitang magkasama
sama-samang nagperform ang banda, muli nga sila nagsama-sama sa stage noong magdiwang si Bjorn at si Benny ng ika-50 taong anibersaryo ng kanilang unang pagkikita. Kaya masasabi natin mga idol na sa haba na rin ng panahong lumipas natuto na rin ang mga itong isalba ang kanilang pagkakaibigan. Nasundan na yun ng iba't ibang mga projects at noong November 5, 2001 nakapag-release pa nga sila ng kanilang pang-siyam at huling album na Voyage. Pero dahil nga hindi na rin naman nila kaya na magsagawa ng mga tours dahil sa kanilang edad gumamit nga sila ng motion capture digital avatars sa kanilang mga live performance. Ito na mga idol ang kanilang pinakahuling collaboration na isinagawa. Nakamtan naman nila ang isa na yata sa pinakamalaking karangalang kanilang nakuha noong March 21, 2024 noong ang 4 na miyembro ng ABBA inappoint ni King Carl XVI Gustaf of Sweden bilang mga Commander First Class of Royal Order of Vasa. Ito ang sinasabing unang beses sa loob ng 50 taon na mayroong nabigyan ng Swedish Royal Order of Knighthood. Sa kasalukuyan mga idol masayang namumuhay si Frida sa Switzerland sa piling ng kanyang kinakasamang si William Henry Smith, isang British peer na may titulong 5th Viscount Hambledon na hindi man maituturing na kasama sa royal family isa naman itong descendant ng napakalaking kumpanya na W.H. Smith. Kaya kahit nakikita natin si Frida bilang isang miyembro ng ABBA hindi naman natin maitatanggi kung gaanong kalaking tao ito sa likod ng kamera at ng kanilang mga musika. Kaya kung babalikan natin kung saan siya nagsimula doon natin mapapatunayan na ang buhay mga idol punong-puno ng sorpresa at himala. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin na wala kang magandang future dahil lang sa nasa mahirap kang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Dahil ika nga ni Frida anumang sakit at tindi ng kanyang pinagdaan ng pagsubok pananampalataya at tiwala niya lang sa Diyos ang palagi niyang pinanghahawakan at pinaghuhugutan ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.